Live mula sa GMA Network Center. 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Tiit naman ng kampo ni Mayor Alice Guo na totoo ang sinabi ng alkalde sa pagdinig sa Senado. Samantala, isasara naman sa publiko ang susunod na pagdinig ng Senado tungkol sa pagkakakilanlan ni Guo. At nakatutok si Rafi Tima. Matapos kisahin ng mga senador dahil sa mga panibago niyang pahayag, gate ni Bamban Mayor Alice Guo pagkatapos ng pagdinig. Ako po isang Filipino at lalong-lalo na po hindi pa ako spy. Maraming mang nilinaw at itinama sa kanyang ikalawang pagharap sa Senado, gate ng kampo ni Guo, nagsasabi siya ng totoo. The burden of proof transfers to the accuser. Napatunayan nila na peke yung mga hawak naming dokumento. Yung kanyang birth certificate, yung kanyang passport, ilang beses na po yun na-renew. Iba naman ang tingin ni Senadora Risa Ontiveros, saan niya tila rehearsed ng mga sagot ng alkalde. Sino ba namang mga tao ang hindi naturalesa na pag tinanong mo o anong memories mo nung bata ka na kusang lalabas yun, di mo nga mapigilan kasi ang dami-daming alaala. So lalo lang lumalalim yung misteryo tungkol sa pagkatao ni Mayor Alice Guo. Bagamat marami pang tanong ang mga senador at marami pa silang ipinapasumite mula sa alkalde, magiging closed door ang susunod na pagdinig. Marami rin daw nais malaman ng ilang senador mula sa ama ni Guo. Mas mahalagang tanong para sa akin yung biyahe ng tatay niya na halos sa isang buwan, 2 beses. May isang nakita kami, isang buwan, 3 beses. Nakita naman natin, yung negosyo niya dito, hindi kumikita pero bumabiyahe siya doon. Dahil nagnenegosyo o may ibang ginagawa. O andalas no? At pero kung dudugtungin natin tong mga kwentong ito, pwedeng kasabwat siya dito sa Pogo na nangyayari. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok, 24 oras. Aprobado na po ng Pangulo ang pinaagang school calendar para sa school year 2024 hanggang 2025. Ang pasukan magsisimula na po sa Hulyo. At nakatutok si Ian Cruz. Dahil sa sobrang init at pagpapawis, minsan na raw napunita ng answer sheet sa eksaminasyon ang grade 10 na si Marcus. Tumulo po yung pawis ko po sa answer sheet ko po sa zip grade. Ayun po, nasira po yung papel ko po. Ang ganyan, baka maibsan sa 2025 dahil sa utos ng Malacanang na ibalik sa Hunyo ang pasukan para maiiwas sa tag-init ang huling mga araw ng school year. Pinagpulungan niya ni Pangulong Bongbong Marcos at Vice President and Education Secretary Sara Duterte. Base sa inaprubahan ng Pangulo, sa July 29 na ang simula ng parating na school calendar. Basically, by school year 2024-2025, mag-i-end po tayo ng April 15, 2025. Pagkatapos naman po nun, magsa-start na tayo ng June 16, yung tentative date ng opening of classes for school year 2025 to 2026. At mag-i-end naman po yung school year 2025-2026 ng March 31. Hanggang April 15 ang next school year para pasok pa rin sa 180 school days kahit walang Saturday classes. Matatandaang nang pumutok ang pandemya, na-atras ng halos 3 buwan ng school opening na nagsimula ng August 24, 2020. Pero online classes muna. Nakita lang ang matinding kalbaryo tuwing tag-init nang magkaroon na ng face-to-face classes. Ayon sa Department of Education, maglalabas sila ng panibagong department order na magdedetalye ng maggaganap na pagbabalik sa tradisyonal na school calendar. Suportado ang desisyon ng Pangulo ng isang samahan ng mga guro. Finally ay meron na po tayong mga eksaktong dates na pinag-uusapan. So, ibig sabihin ay pinal na po ito. At approved din para kay Marcus at sa inang si Geraldine. Good po sa akin kasi kapag summer class, nawalan pa ng concentration habang po nag-aaral po dahil sa tag-init po. Pabor po sa akin at sa iba po sigurong magulang dahil unang-una, hindi na po mahihirapan yung aming mga anak sa pagbiyahe. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Nakipaghapunan sa Pangulo ang karamihan sa mga senador na pumabor sa pagluklok kay Senador Cheese Escudero bilang Senate President. Pero ayon po sa mga dumalo, wala daw itong kinalaman sa rigudon sa Senado. Nakatutok si Mariz Umali.
Si First Lady Liza Marcos ang nag-post ng larawan na ito ng anyay casual dinner kagabi sa Bahay Pangulo sa loob ng Malacanang compound. Kasama nila Pangulong Marcos ang bagong Senate President Cheese Escudero at 10 sa mga senador na sumuporta sa kanya para mailuklok sa pwesto. Wala sa litrato si Senador Bong Revilla pero dumalo ang misis niya si Cavite 2nd District Representative Lani Mercado Revilla. Katabi naman ng First Lady ang may bahay ni Cheese na si Heart Evangelista. Naroon din kahit hindi pumirma pabor kay Escudero sina Senador Win Gatchalian at Senadora Loren Legarda. Ang hapunan nangyari isang araw matapos bumaba sa pwesto si dating Senate President Mig Zubiri. Ayon sa mga senador na dumalo sa hapunan, wala raw itong kinalaman sa rigodon sa Senate leadership. Wala. 3 weeks ago pa yung pinlano. So that has nothing to do with the Senate, change of leadership in the Senate. Socials lang, purely socials. Wala naman na pag-usapang politika. Hindi rin daw napag-usapan ang tungkol sa pag-aamyenda ng saligang batas, sabi ni Senador Robin Padilla, ang chair ng Senate Committee on Constitutional Amendments. Kung meron pong magbabanggit nun, ako yun. Pero hindi ko naman po nabanggit kasi parang casual po na nakakahiya naman magbanggit ng politika. Ayon pa kay Escudero, hindi siya pro-chacha, pero... But at the end of the day, as a Senate, the new majority is inclined towards that too. But at the same time, we have to balance our relationship with the House. Sabi rin ni Escudero, hindi raw alam ng presidente ang mangyayari noong pagpapalit ng liderato sa Senado. He never knew about it because he was in Dumaguete and Bacolod, and by the time he landed, he found out that there was already a change and it was finished. That was what he told me. He said he was also surprised. No. Sa isinagawang sesyon ngayong hapon, naisapinal na ang committee chairmanship kasunod ng pagbabago sa Senate leadership. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali nakatutok, 24 oras. Samantala, kahit dumadalas ang pag-ulan, halos 40 lugar pa rin po sa bansa ang nakaranas ng danger level na heat index ngayong araw. Ang paliwanag ng Pag-asa sa tila palitan lang ng init at ulan sa pagtutok ni Mark Salazar. Obserbasyon ng ilan na mas madalas na ang pagkulimlim at pag-uulan sa hapon, pero bakit ang init-init pa rin? Sobra sir, nakakapanghina. Sobrang alinsangan din. Iba talaga dati kaysa ngayon. Ngayong araw nakapagtala ang Pag-asa ng dangerous level ng heat index sa 44 na lugar sa bansa. Pinakamainit sa Giwan Eastern Samar na nakapagtala ng 49 degrees Celsius na dabang init ngayong araw. Mataas din ang heat index sa Dagupan, Pangasinan at Apari, Cagayan na umabot sa 47 degrees Celsius, habang 46 degrees Celsius naman sa Dumangas, Iloilo. Pangamba ng ilan sa pabago-bagong panahon. Saan kaso abutin? Tama nun sa katawan mo? Sisipunin ka yan. Oo. Nangyayari sa'yo? Nangyayari yan. Sipon, ubo. Si Jadrick binubungang araw na raw sa papalit-palit na pakiramdam sa katawan ng init, kulimlim at ulan. Naliligo ako 2 beses. Naliligo ako pag nakapagpahinga na sa gabi. Ganun. Tapos yung sabon, ganun, saka pulbo. Ipinaliwanag ng Pag-asa ang nararanasan natin sa transition mula sa tag-init papuntang tag-ulan. Meron po kasi tayong tinatawag na terrestrial radiation or yung heat, na yung Earth naman yung nagre-release. Halimbawa po, throughout the day, halimbawa tanghaling tapat, walang cloud, yung solar radiation direct sa surface ng Earth, and then magkakaroon ng time na magiging cloudy. So yung heat na yun, imbis na mag-dissipate siya or umakyat sa upper part ng atmosphere or matatrap siya at ng mga cloudiness na yun, and then mas makakaramdam tayo ng mas mainit na pakiramdam. Bakit maalinsangan pa rin pagkatapos ng buhos ng thunderstorm? Kasi kapag umulan po, magiging moist yung hangin natin. So, mas mataas yung relative humidity, mas mataas po yung heat index na ina-expect natin. Kaya nga daw kahit mas maulap na at may pag-ulan sa hapon, kailangan pa rin mag-ingat dahil pwede pa rin ang heat stroke. Magdala rin tayo ng tubig at wag nating ipawalang bahala yung danger category na na-observe po natin. Pero wag daw mag-alala dahil baka nasa 1 o 2 linggo na lang ang tag-init at kakalma na ang damang init. May mga nakikita na rin po tayo na signals
na magti-trigger ng onset ng rainy season. Though hindi pa po nami-meet yung criteria and then kailangan po ma-meet muna bago yun. Pero ina-expect po natin na baka last week ng May or first half ng June, ina-expect natin na onset ng rainy season. Samantala, inaasahang magiging maulan sa weekend sa malaking bahagi ng silangan ng bansa dahil sa papasok na LPA. Malaki po yung chance na pumasok siya this afternoon or bukas. And then maaari din po siyang mag-develop into tropical depression which might bring rainfall po dito sa eastern part ng Visayas and iba pang lugar sa ating bansa. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. At may ilang lugar na ngang nakaranas ng mga pag-ulan na nagdulot pa ng baha at pagguho ng lupa. Nakatutok si JP Soriano. Tulong-tulong sa paglimas ng putik at pag-alis ng mga bato ang mga rumesponding pulis sa bahagi ng Banawe, Ifugao na nakaranas ng pagguho kagabi. Pahirapan ang paglilinis dahil bukod sa madilim na, umuulan din at hindi pa humuhupa ang ragasan ng tubig. Sa kabila niyan, may lenang nadadaanan ng mga motorista. Inulan din ang ilang bahagi ng Mindanao. Sa Davao City, nagmistulang ilog ang ilang kalsada. Wala nakakuan ng mga sakyanan sa unahan. No? Hirap sa biyahe di lang ang mga motorista, kundi pati ang mga commuter. Marami sa kanila ang sumuong sa baha. Baha kayo din sa barangay. Tina-applya. Sa Kabakan, Cotabato naman, bakas hanggang pagsikat ng araw ang tindi ng ulang bumuhos kaninang madaling araw. Tumaas po ang tubig dulot ng malakas na ulan. Kwento ng ilang residente, hirap silang matulog dahil sa malabagyong lakas ng ulan at hangin. Kalmado na ang panahon kinaumagahan pero hindi pa rin humupa ang baha. Abot tuhod naman ang baha sa 3 sityo sa Sharif Agwak, Maguindanao del Sur. Nalubog sa tubig ang ilang bahay, pati na ang mga palayan. Ayon sa Pag-asa, ang mga pag-ulang nagpabaha at nagdulot ng landslide sa ilang bahagi ng bansa ay hindi pa epekto ng binabantayang low pressure area, kundi dahil pa rin sa thunderstorms. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Ngayong umiinit ang tambalang Ruru Madrid and Angelique Kang sa Black Rider, may selosan kayang nagaganap off-screen. Ang sagot dyan ng mismong girlfriend ni Ruru na si Bianca Umali, alamin sa chika ni Aubrey Carampel. Going strong ang relationship ni Kapuso Prime Gem Bianca Umali at Prime Action Hero Ruru Madrid. Recently, pinarangalan ang Sparkle couple bilang most popular love team for television sa Box Office Entertainment Awards 2024. Thankful daw sila pareho sa itinatakbo ng kanilang career. Si Bianca ongoing ang taping para sa Encantadia Chronicles Sangre. Habang si Ruru patuloy ang pag-arangkada bilang si Black Rider, kung saan isa sa katambal niya ang sexy star na si Angelique Kang. Wala bang selosan na nagaganap? Meron na kaming sistema in the relationship na we will really put an effort into being transparent and honest with each other. Kasi kami ni Ruru, parehas kami ng magtrabaho eh. Parehas kami kung gaano ka-committed and yung passion namin sa trabaho namin. We work on the same level. Sa gitna naman ang nauuso ngayong makeup transformation challenges, may ibang entry si Sangretera Bianca. Yan ang simple and effortless passport photo na ipinost niya sa kanyang Instagram account. Comment ng netizens, this is the face card that never declines. Wala akong ma-post at that moment. So parang nakita ko na, nakasave sa phone ko. Siguro ito kaya try ko i-post. And hindi ko inakalang ganun ang magiging feedback ng mga tao. Thank you very much. Biyaheng Japan si Bianca soon para umattend sa Jinseo Arigato International Film Festival kung saan magpi-premiere ang pinagbibidahang pelikula na Mananambal, kung saan nakasama niya si superstar at National Artist for Film and Broadcast Arts Nora Honor. To be side by side, yung ka-eksena ko siya, kasama ko siyang umarte,
It felt like I was going through a masterclass by Nora Honor. Bukod sa pag-arte, hinahasa rin ni Bianca ang pagiging performer. Recently, kasama rin si Bianca sa Sparkle Goes to Canada Tour, kung saan naging close daw sila ni Kapuso Primetime Princess Barbie Forteza. Ipinost pa nga ni na Barbie at Bianca ang kanilang date kamakailan. Natutuwa rin si Ruru na sinasabi niya sa akin, natutuwa ako na nakahanap ka ng isa pang kaibigan. Natutuwa daw siya na nakikita niyang love din ako ni Barbie the way I love her. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. Tinuluyang banggain ng isang van ang isang motorsiklong una niyang nakagitgitan. Dinamay pa ang isang tricycle at isang kotse bago ito tumakas. Ang nahuli cam na tensyon, tinutukan ni Oscar Oida. Napahagulgol na lang ang backride ng isang motorsiklo habang papalayo ang van na nakabundol umano sa kanila sa may panulukan ng Velasco at San Agustin Street sa Pasig City. Base sa CCTV na hawak ng mga pulis, mag-aalas 8 ng gabi nitong Lunes nang mag-cruise ang landas ng van at isang motorsiklo. Palibas ay muntik-muntik ang magbanggaan, mabilis na tumaas ang tensyon. Dinunggol ng van ang motorsiklo. Ang rider naman ito, pinagsusuntok ang van. At habang paarangkada ang van, hinampas pa niya ito ng helmet. Habang papalayo, nakabangga pa umano ng isang kotse at isang tricycle ang van. Umatras ang nasabing van. Makikita pang pinipigilan ito ng ilang enforcer. Hanggang sa nakaladkad na nito ang motorsiklo ng nakaalitan niyang rider. Bago nakapagmaniobra at nakasibat papalayo. Ang panawagan ko lang po dun sa nakabangga sa amin. Kilala na namin siya personally, nakita ko na rin yung account nila. Willing naman kami makapag-usap. Kailangan lang namin siya makaharap kasi hindi biro yung natamo naming trauma, especially ako. Kasi ako yung nag-cut ng video eh. Yung kada papanoorin ko yung video, nagpa-flashback sa amin lahat. Ayon sa Pasig Police, tukoy na at nakausap na raw nila ang may-ari ng sasakyan. Ongoing na yung follow-up operations natin para ma-invite yung registered owner dito sa ating himpilan at magpaliwanag tungkol dito sa nangyaring insidente. Nangako naman po at nagsabi nga pupunta po sila ngayon dito sa aming himpilan. Posible umunong maharap sa kasong malicious mischief at physical injury ang driver ng nasabing van. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, tuloy-tuloy ang pagkilos ng low pressure area papalapit sa Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan 1,200 kilometers silangan ng southeastern Mindanao. Sabi ng Pag-asa, posibleng ngayong gabi o bukas ng umaga ang papasok sa PAR. Kapag nasa loob na ng PAR, inaasahang tutumbukin ito ang Caraga Region o Eastern Visayas. Pagsapit ng Biyernes, maaaring lumapit na yan sa Bicol Region o di kaya sa Samar o Leyte provinces. May chance ring lumakas ito bilang isang tropical depression at tatawaging Bagyong Aghon. Kung sakali, ito ang magiging unang bagyo sa PAR ngayong 2024. Sa ngayon, wala pa yung epekto sa anumang bahagi ng bansa dahil may kalayuan pa sa ating landmass. Easterlies ang patuloy na iiral at magdadala pa rin ng mainit na panahon. Papalo sa 47 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index bukas sa Giwan, Eastern Samar. Hindi nalalayo rito ang init na mararanasan sa Dagupan, Pangasinan, Apari, Cagayan at Butuan City, Agusan del Norte. 43 hanggang 44 degrees Celsius naman sa iba pang bahagi ng bansa. Karamihan ay nasa Northern at Central Luzon. Base naman sa rainfall data ng Metro Weather, halos wala pang ulan sa umaga bukas pero bandang tanghali hanggang hapon, unti-unti nang tataas ang tsansa ng ulan sa Ilocos Region, Quezon Province, ilang bahagi ng Bicol Region at Mimaropa. Maalinsangan pa rin sa Metro Manila bukas sa heat index na hanggang 43 degrees Celsius. Pero mag-monitor pa rin ang advisories ng Pag-asa kung may thunderstorms sa hapon o gabi. May mga pag-ulan din sa Eastern Visayas, Panay Island, Caraga, Davao Region, pati sa Zamboanga Peninsula. Posible ang malalakas na ulan na maaaring magpabaha o magdulot ng landslide, kaya doble ingat. 5 Pilipino ang kabilang sa 30 sugatan sa matinding turbulence na dinanas ng kanilang flight habang nasa Myanmar. Isa naman po ang patay.
Mula sa London ay patungo sanang Singapore ang flight SQ321. Pero dahil sa turbulence na umuga ng husto sa eroplano, kinailangan nitong mag-emergency landing sa isang paliparan sa Bangkok, Thailand para saklolohan ang mga nasaktan. Nangako ang airline na tutulong sa pamilya ng nasawi, gayon din sa lahat ng apektadong pasahero at mga tauhan. Ayon naman sa Department of Foreign Affairs, nakamonitor na ang Embahada ng Pilipinas sa Bangkok sa 5 Pilipinong nasugatan sa insidente. Isa sa kanila ang sensitibo ang lagay matapos magkaroon po ng neck fracture. So we're probably get a report from them by today kung anong condition and anong mangyayari. Tulad sa Senado, may kinwestiyon din sa Kamara kaugnay ng late na pagpaparehistro ng kapanganakan ng isang hinihinalang Chinese national. Sa kanya umano ang warehouse sa Pampanga kung saan may nasabat na 3 bilyong pisong halaga ng shabu. Nakatutok si Tina Pangiliban Perez. Sa investigasyon ng House Committee on Dangerous Drugs, sa mahigit 3 bilyong pisong halaga ng shabong nasabat sa Mexico, Pampanga, naungkat ang mga may-ari ng warehouse ng Empire 999 kung saan ito nabisto na puro umano Chinese. They own 55% of the Empire 999 Realty Corporation, which is in direct violation of the constitutional prohibition or limitation of the 60-40 equity. The SEC must now cancel the registration and dissolve the corporation. They are not Filipinos. Their Philippine passports must be immediately canceled. Binusisi ang kapanganakan ng isa sa kanila na posibleng late na nairehistro. PSA confirmed his existence not by a certificate of live birth, but by a mere certification allegedly issued by a local civil registrar in May Kawayan, Bulacan, dated August 31st of 2001. The certification states that one Willie Ong was born there on May 29, 1977. The birth certificate of Mr. Willie Ong was loaded in our system is based on the endorsements letter that we received from the former LCR, which was dated August 13, 2003. Anong parte ng inyong probisyon na pinapayagan nyo ang late registration? Like for the example of Mayor Alice Guan? In exchange for what? Diba? For something, probably, monetary. Diba? Kasi wala namang gagawa ng ganitong kalokohan na alam nilang labag sa batas kung walang kapalit po ito. Wala sa pagdinig si Ong, pero pinaniniwalaang siya ang nakalabas ng Pilipinas nitong Oktubre gamit ang Chinese passport at ibang pangalan. Kai Ki Meng, born on July 24, 1977, departed for Hong Kong on October 10, 2023, the day after we started this investigation. Kai Ki Meng's photograph is exactly identical with Willie Ong's. Nadiskubre ring may mga titulo ng lupain sa pangalan ni Willie Ong at ng Empire 999 na paglabag din sa konstitusyon. What the LRA does in this case would be to file an endorsement with the Office of the Solicitor General for the forfeiture of the properties. Kailangan may kaso sa court. Okay. However, we commit right now na we will monitor the properties. Reversion proceedings can be filed, Your Honor. Isinusulong ni Barbers ang pagsasampa ng kaso laban kina Ong at mga kasama ng Chinese national at ang pagbawi sa mga lupain at ari-arian nila. Si dating Presidential Economic Advisor Michael Yang na iniuugnay sa may-ari ng Empire 999 na si Lincoln Ong padadala ng show cause order dahil hindi ito sumipot sa pagdinig. Ayon sa abogado niyang si Attorney Raymond Fortun, nasa Dubai ito. Para sa GMA Integrated News, Tina Pangiliban Perez, nakatutok 24 oras. Tiwala si House Speaker Martin Romualdez na ikokonsidera ng Senado sa pamumuno ni Senate President Francis Escudero ang isinusulong na economic charter change. Ayon po kay Romualdez, pinauubaya na ng Kamara sa Senado ang panukalang amyenda sa economic provision ng 1987 Constitution kung saan ito nakabinbin. Naniniwalaan niya si Romualdez na makatutulong sa taong bayan ang naturang reforma kaya tiwala siyang ikokonsidera ito ng Senado. Nauna nang lumusot sa ikatlong pagbasa ng Kamara
ang resolution of both houses number 7 pero pending pa rin ito sa Senado. Well, the economic amendments to the Constitution, well, we will leave that up to our friends in the Senate. Kaya doon pa nakapending. So sa atin naman, basta anong makabuti sa taong bayan, and we feel that economic reforms and amendments can do that, I'm sure that the Senate will consider it. From sangre to beauty queen, yan ang tila new era na ipinasilip ni Kapuso star Gabby Garcia na pinusuan ng netizens. Makichika kay Nelson Canlas. Red swimsuit with sarong, national costume, at sparkling emerald green evening gown. And the top 15 is for the Philippines. Si Gabby Garcia, in her beauty pageant era, maraming netizens nga ang napahanga sa IG Reels na yan ni Gabby. Pero bago kayo ma-excite, pagbawi ni Gabby, charot lang. Next time na lang dahil mag-host na muna siya this year ng Miss Universe Philippines Coronation Night. It's my first time. Nakaka-excite at the same time, syempre may onting kaba. It's one night where everybody's really cheering for women. So I would love to be part of it. Bukod sa mala beauty queen niyang video, may BTS din si Gabby ng rehearsals with her co-host Team Yap and Miss Universe 2022 Arbony Gabriel. Makakasama rin nila sa pag-host sina Asia's multimedia star Alden Richards at Emmy Award-winning producer-host advocate Jeannie Mai. This Sunday, May 26, mapapanood ang delayed telecast ng Coronation sa Kapuso Network, 9 a.m. nationwide at 9:45 a.m. sa Central at Eastern Visayas. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening. And that's my chika this Wednesday night. Ako po si Iya Arellano, Miss Vicky, Miss Connie, Emil. Thank you, Iya. Salamat, Iya. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Vicky Morales. Ako naman po si Connie Sison para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Emil Sumangyo. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatutok kami 24 oras.